Kung ako'y naroon at nagdurusa, ang aking gagawin ay tawagan ko siya, si Jesus. Kung kailan kailangan siya, palagi naroon at karamay siya, si Jesus. Kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Kahit pilitin ko, puso ko'y maging matinag. Ang kabiguan ay dumarating sa aming buhay. Kung ako'y naroon na at nagdurusa, ang aking gagawin ay tawagan ko sa si Jesus. Kung kailan kailangan siya, palagi naroon ang karamay siya, si Jesus. Kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa, si Jesus. Kung kailan kailangan siya, siya'y palagi naroon at kanan, si Jesus. Kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Maiiwasan ba ang iba'y mabis ang dulo? Kahit kaibigan ay nagbibigay sama ng loob. Kung ako'y masaktan, saan po ang aking gagawin? Ay tawagan ko sa si Jesus. Kung kailan kailangan siya, palagi naroon at karamay siya, si Jesus. Kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa, si Jesus. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kaibigan at mga kapatid, isang mapagpalang umaga sa inyong lahat sa pangalan po ng ating Panginoon. Sa awiting ito na inyo pong napapakinggan ay muli pong sumasa inyo ang programang si Jesus ang buhay na pag-asa. Kayo po ay nakatune in sa himpilan ng New Gen FM 100.7. Tayo po ay napapakinggan dito po sa bayan ng Bulan at sa buong probinsya ng Sorsogon. Sa lahat ng ating mga kababayan dito po sa bayan ng Bulan, good morning po sa inyong lahat mga kapatid. Pagpalain po kayo ng Panginoon sa paggising natin sa umagang ito. Nawa ay taglayin niyo po ang kapayapaan
at ang patnubay ng Panginoon sa umagang ito ay ating pong maranasan. Regardless kung ano man ang ating mga challenges na pinagdadaanan sa buhay, nawa ay samahan po tayo ng ating Panginoon at ang kapayapaan ng Diyos, mga kapatid, ay patuloy po nating makamtan sa ating pong mga buhay. Ganon din po ang ating mga kapatiran sa United Pentecostal Church, Bulan, at maging sa iba't ibang lugar, mga kapatid, na nakasubaybay po sa ating Facebook Live program ngayong umaga. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatiran. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Maging ang ating congregation dyan sa UPC Magsaysay Bulan, good morning po sa inyo, mga kapatid. Ganon din ang ating congregation dyan sa UPC Santa Remedios Bulan. Ganon din sa ating congregation sa Iquirino Bulan. Pagpalain po kayo ng Panginoon, mga kapatid. At sa mga nais pong magpaabot ng inyong mga katanungan, maaari yan ay prayer request, mga testimonies, anything, mga kapatid, na mayroong concern sa spiritual na bagay, mga kapatid. Maaari po kayo makipag-ugnayan sa inyong lingkod sa 0951-932-0038. 0951-932-0038. Yan po ang ating contact number, mga kapatid. Pagbati po sa ating mga kapatiran dyan po sa lugar ng Santa Remedios Bulan, ang Solidad family, Isiha family, maging ang ating kapatid na nagdiriwa ngayon ng kaarawan, si Brother Angelo Cabiles, isa sa mga kabataan na ating pong nagiging katuwang sa radio program kapag kami po ay nasa mga biyahe. Ayan, si Brother Angelo Cabiles, good morning and happy birthday. Belated happy birthday din kay Sister Annalyn Jocarisa, dyan po sa lugar ng JP Laurel. And watching right now, Sister Army Guyala, kami po ay nagpipray para sa kagalingan ng inyong ina. At kung siya ngayon ay nanonood habang nasa ospital, pagpalain po kayo ng Panginoon, Nay, at pagalingin po kayo ng ating Panginoon. At pagbati din sa ating kapatid na naandyan sa Metro Health. Ayan, naka-confine, nagre-recover, mga kapatid, mula sa operation. Si Brother Adam Murata, good morning. And si Sister Elena, Brother Emil, i-bless po kayo dyan ng ating Panginoon. Maging ang Murata family dyan po sa A. Bonifacio, si Tatay Eli and Nanay Nora, good morning po sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At lahat ng ating mga kapatiran dyan sa lugar ng A. Bonifacio, Bulan, i-bless po kayo ng ating Panginoon. Ang Hime family, Guyala family, ang Neja family, at lahat ng ating mga kapatiran dyan na masigasig sa paglilingkod sa Panginoon. Kumusta rin ang Gobis family? I-bless po kayo dyan ng ating Panginoon. At mga announcement, mga kapatid, para sa ating schedule ng gawain. Ngayong darating na linggo ay meron tayong malaking pagtitipon, mga kapatid. First Sunday of the month of September. Ayan. Dito po sa UPC Compound, Iquirino, ngayong darating na linggo, mga kapatid, alas 8 ng umaga. Pag-iisahin po natin ang tatlong congregation na ating pong pinangangasiwaan sa tulong ng Panginoon sa ating first Sunday of the month of September na pagtitipon, mga kapatid.
alas 8 ng umaga dito po sa UPC Compound, Iquirino, Bulan. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. And I encourage all our brethren to invite more visitors, mga kapatid, para sama-sama po tayo na maranasan ang pagkilos ng Panginoon sa ating pong mga buhay. So yan po ang ating big event this coming Sunday, mga kapatid. Purihin ang Diyos at patuloy po tayo sa ating programa. Kumusta rin ang ating mga kapatiran dyan sa lugar po ng Lapinig, Magallanes. Ayan, ang Santos family, sinama na Nimia, ang Napi family, Mendez family, Sister Aning, good morning din po sa inyo. Maging dyan sa Barangay Kanandanan, ang Napi family, sina Papa Ed and Mamay Minda, i-bless po kayo ng Panginoon. At maging dyan sa Barangay Tula-Tula Sur, Magallanes, ang Buen family, Rosary family, at Gulyoso family, i-bless po kayo dyan ng ating Panginoon. Purihin ang Diyos, mga kapatid, at batiin natin ang ating mga viewers online. Ayan. So, by the way, mga kapatid, mamaya po pagkatapos ng ating program, maya-maya ay babiyahe po kami going to Cebu City. Ayan. Meron pong Evangelism Summit. Ayan. Conference po yan. Hanggang, September 3 to 5 sa lugar po ng Cebu City. Kaya pagkatapos po ng ating program ay babiyahe po kami papuntang Cebu. Ngayon pa man, tuloy-tuloy po ang ating mga gawain dito po sa Bulan. At sa darating pong Sabado ay meron pong prayer and fasting in preparation para sa ating first Sunday na malaking pagtitipon. Tayo po ay may congregational prayer and fasting this coming Saturday dito po sa Iquirino UPC Compound. Yan po ay reminder sa lahat ng ating mga kapatiran. Sa ating mga viewers online, good morning kay Sister Marlene Golyoso, watching from Tula-Tula Sur, Magallanes. Sister Jane Ioy, good morning. And Sister Ruth, dyan po sa Zone 7. Si Brother Tofe Mendoza, good morning. Sister Christy Desuyo. Sister Marilyn Irasga Beltran, good morning. Sister Regalo Senior, good morning. Sister April Santos, good morning. Pastor Joel Tinoco, good morning. Ganda si Brother Andy Orozco. Sister Vivian Ramis Pakatan, good morning. Sister Angelita Liguro. Sister Lialyn Maturan, good morning. Sister Eileen Zabala. Maging si Sister Evelyn Valencia Punsalan, good morning po. Sister Marisa Florido, ayan, good morning po sa inyo. May prayer request, Sister Christy Desuyo. Prayers po para sa anak, para sa kanyang anak na si Apple Desuyo, para sa kaligtasan niya bukas sa biyahe papunta ng Saudi Arabia. Ingatan po kayo ng Panginoon at samahan po kayo at pagpalain. Sister Lourdes de Mesa, good morning. Si Brother Ezekiel Butalon, good morning. Maging si Bernardo Matilde Leda Sidugen, good morning. Maging si Pastora Sheila May Piñaranda Ibanez, diyan po sa UPC Sabah, Malaysia. Good morning po. Pagpalain kayo ng Panginoon. Maging si Brother John Viray diyan sa Palau. Good morning.
Si Sister Elena Basco, Balidyong Malapitan. Good morning. Watching from UPC Guimaras. Ayan. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Mr. Army Guyala, watching from Sorsogon. Sa hospital po ito. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Si Mamay Eden Manata Nabua, good morning. Mr. Rebecca Montemor, good morning. Mr. Elena Murata Burabo, watching from Sorsogon City, dyan po sa Metro Health. Ayan, good morning. Mr. Beth Angeles, Mr. Laura Gumban, and the whole family of Guwan, dyan po sa Lahong. Pagpalain kayo ng Panginoon. Mr. Divine Guyal, good morning. Maging si Dulce Pabro, good morning. Mr. Cyrene, good morning po dyan sa Caloocan. Also watching Star Pamela Sally, watching from Cyprus. Star Lita Sultan, Brother Gary, si Tom Panlubasan Lazo, good morning. Maging si Brother Michael Regidor, ayan ang ating technician, dyan po sa station ng Nugent FM. Ayan. Kumusta ang ating signal dyan po sa radyo, sa audio natin. Pagpalain ng Panginoon ng ating mga listeners sa radio. Sister Sara Galos, Sister Esperanza Gesta Ubando, si Grace Abalahin, ayan, good morning. Si Brother Jericho Insinaris, ayan, Nagit, good morning. Sister Milet Kaya, Sister Rose San Juan Pauyo, dyan po sa Piodoran Albay. Si Brother Edgar Pepito, ayan, ingatan po at pagpalain kayo ng Panginoon. Si Cecil Perlas Tarel, good morning. Ayan, paki-share na lang po mga kapatid ng ating episode ngayong umaga at pagpalain po kayo ng Panginoon. Sabi ni Pastor Joel Tinoco, prayer request for healing and miracle for Brother Jeric de los Santos para sa kanyang kidney. Ayan, pagpalain ng Diyos ng kagalingan si Brother Jeric de los Santos. At pinapaabot din po namin ang pakikiramay. Kagabi galing po kami dyan sa Legazpi City para makiramay sa ating kamanggagawa. Si Pastor Mar Paeste ay umuwi na po sa piling ng Panginoon. Kaya ang pakikiramay ay pinapaabot natin sa buong Paeste family at maging kay Ma'am Marisa Paeste and the whole congregation of UPC Santo Domingo Albay. Okay. Sister Dolor Quezon, thank you for watching. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Patuloy po tayo mga kapatid. At by this time mga kapatid, tayo po ay manalangin. Bago tayo dumako sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, tayo po ay manalangin sa Panginoon mga kapatid. Panginoong Jesus, kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito sa dakila mong biyaya, pagpapala, patnubay, na ipinagkakaloob sa bawat araw at sa bawat umaga na kami ay nagigising upang patuloy na madama ang iyong kadakilaan at upang patuloy na magpagamit sa iyo sa paghahayag ng iyong mga salita sa kapakinabangan ng aming mga taga-subaybay. Panginoon, dalisayin mo po ang aming mga puso kasama ng aming mga taga-subaybay sa radyo at maging sa Facebook Live. Dalangin po namin, Panginoon, patuloy mong ibukas ang kaunawaan at espiritual na pananampalataya ng lahat ng nakasubaybay ngayon sa programang ito. At dalangin namin, Panginoon,
Pagkalooban mo po ng kagalingan ang mga nasa karamdaman, Panginoon, sa oras na ito. Ang lahat ng mga prayer request about healing and miracle, ngayon po ay aming dinudulog. At ipagkaloob mo po nawa, Panginoon, ang kagalingan, maging sa nanay ni Sister Army Guyala, na ngayon ay nasa ospital, Panginoon. Ipagkaloob mo po ang kagalingan sa anumang mga banta ng karamdaman, Panginoon. At bigyan mo ng pagkakataon na makarecover upang makapaglingkod sa iyo, Panginoon. In the name of Jesus Christ. We pray also for complete recovery para kay Brother Adam Morata and financial provision sa mga pangailangan sa bill sa hospital. Ganon din, complete healing para kay Brother Christopher Guhar, Panginoon, mula sa pagkakaaksidente sa motor, fracture sa kanyang buto sa kamay. Ipagkaloob mo po ang kompletong kagalingan, Panginoon. Ganon sa mga nagdiriwang ng kaarawan ngayon, i-bless mo po ang bawat isa, maging si Brother Angelo Cabiles sa kanyang birthday, at kahapon birthday din ni Kuya Charlie Sistayo. Pagpalain mo po ang aming kapatid at Magister Annalyn Jocarisa at lahat ng mga birthday celebrants, Panginoon, na ngayong umaga ay nakasubaybay sa programang ito. Dalangin po namin ang iyong pagpapala. At sa lahat ng aming mga taga-subaybay, i-bless mo po ng spiritual, maging financially, physically, and emotionally. Ipagkaloob mo po, Panginoon. And we pray also for comfort sa mga naiwan ni Pastor Mar Paeste sa kanyang paglisan. Nawa ay bigyan mo ng kaaliwan mula sa pagdadalamhati ang kanyang family at ang kanyang naiwan na congregation sa UPC Santo Domingo, Albay. Purihin ka, Panginoon, as we give you all the glory. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Patuloy po tayo, mga kapatid. Humabol si Brother Reuben Gordola. Good morning. Si Sister Esperanza Idoke Iskala. Good morning po from Sultan Kudarat, Mindanao. Paki-share na lang, mga kapatid. Okay, Sister Gloria Trinidad, good morning. Sister Brother Alexander Gokoyo and family. Ayan, si Cielo Nolasco Galabo. Si Ma'am Ann Bueson, good morning. Brother Serafin Akiwo, good morning. Praise the Lord. Pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoon. So mga kapatid, tayo po ngayon ay dadako na sa salita ng ating Panginoon. At buksan po natin ang ating banal na kasulatan, mga kapatid. Dito po sa aklat ng Mateo 24, mula sa 3 hanggang 7. Ganito po ang ating mababasa, mga kapatid. Ang pag-aaralan po natin ngayon ay ang biblical na basihan tungkol sa muling pagparito ng Panginoon. O yung tinatawag din ito sa ibang term na rapture of the church. Ngayon po kasi, mga kapatid, mayroon na namang mga grupo na nagbibigay ng mga prediksyon o paghuhula tungkol sa eksaktong petsa at taon ng pagparito ng Panginoon. Ewan ko po kung aware po kayo, mga kapatid,
na merong grupo ngayon, nakikita natin sa social media, na nag-predict po sila na ang Panginoon daw o ang rapture daw ay mangyayari ngayong darating na September 23 o di kaya 24. Di ko alam kung nakita nyo na yan sa mga post sa social media. Meron pong nag-send sa akin ng video na tungkol po doon, mga kapatid. Ngayon, pag-aralan natin para hindi tayo maligaw, para hindi tayo malinlang. Ano ba talaga ang basihan, mga kapatid, tungkol sa muling pagparito ng Panginoon? Yung biblical na basihan tungkol sa muling pagbabalik ng Panginoon. So, kami po ay naniniwala na ang Panginoon ay muling paririto. Nakasulat po yan sa Biblia. Ngunit, mga kapatid, alamin natin sa Biblia kung ito ba ay mayroong eksaktong petsa o taon, sapagkat maliwanag naman po mula sa banal na kasulatan ang mga bagay na tungkol sa aking binabanggit. Ang mga alagad, mga kapatid, ay personal na nagtanong sa Panginoon patungkol sa kanyang muling pagbabalik at saka yung tinatawag na katapusan ng sanlibutan. Dito po sa Mateo 24:3 hanggang 7, at samantalang siya ay nakaupo sa bundok ng mga olivo, ay nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad at nagsisipagsabi, "Sabihin mo sa amin kung kailan mangyayari ang mga bagay na ito at ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanlibutan." So, itong bagay na ito ay personal na itinanong ng mga alagad sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya pansinin natin kung ano ang sagot ng Panginoon. Kailan daw mangyayari ito at ano ang mga palatandaan ng kanyang muling pagparito. Sabi ng Panginoon sa verse 4, at sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, "Mangag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan, sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na mangagsasabi ako ang Kristo at ililigaw ang marami. At mga kakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan sapagkat kinakailangang ito'y mangyari. Datapwat hindi pa ang wakas. Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Datapwat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. Kung magkagayoy, ibibigay kayo sa kapighatian at kayo'y papatayin at kayo'y kapupuutan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. At kung magkagayoy, maraming mga titisod at mga kakanuluhan ang isa't isa at mga kakapuutan ang isa't isa. At magsisibangon ang mga maraming bulaang propeta at kanilang ililigaw ang marami. At dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Datapot ang magtitiis hanggang wakas ang siyang maliligtas. At ipangangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanlibutan sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa, at kung magkagayoy, darating ang wakas.
Napansin niyo po ba ang talatang ating binasa, mga kapatid? Mayroon po bang nabanggit ang Panginoon na petsa o taon kung kailan siya darating? Wala po. Gayunpaman, tayo po ay naniniwala na totoo ang pangako ng Panginoon na muling pagbabalik. Kaya yung nakikita natin sa social media, mga post, mga kapatid, about the second coming of Jesus Christ or rapture of the church, na ito daw ay magaganap sa September 23 or 24, 2025. Kung pag-uusapan po ang biblical na basihan, ito po ay kabilang sa mga sinasabing bulaang pangangaral, mga kapatid. Bulaang propeta po. Tandaan po natin, para sa ating mga kababayan, ano ba ang palatandaan, pastor, na bulaan yung isang propeta o isang nagbibigay ng mga hula tungkol sa pagbabalik ng Panginoon? Si Kristo nga mismo, personal nang tinanong ng mga alagad, pero hindi siya nagbigay ng petsa, ng eksaktong date kung kailan. Kaya sino mang mangangaral sa panahon natin ngayon, kahit gaano pa katanyag ng kanyang pangalan o gaano man kalaki ng kanyang congregation, kapag nagbigayan ng petsa at eksaktong taon tungkol sa pagbabalik ng Panginoon, yan po ay palatandaan ng pagiging bulaan. Marami na pong grupo ang napahiya dyan, mga kapatid. Bakit hindi na lang maghintay? Bakit kailangan magbigay ng petsa? Sa halip na magbigay ng mga prediksyon, ang dapat na inaatupag ng mga Kristiyano ay ang magpakatapat at maging handa sa pagbabalik ng Panginoon. Patuloy na humayo sapagkat utos siya ng Panginoon na bago dumating ang kanyang pangakong pagbabalik, kailangang maipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng dako. So instead of giving exact date or any prediction, mga kapatid, kailangan ang ipaprioritize nating mga mananampalataya is to how to evangelize the world. Hindi po namin trabaho ang magbigay ng mga bulaang panghuhula tungkol sa pagbabalik ng Panginoon. Mamaya may mga talata pa po tayong babasahin. Tuloy po tayo, mga kapatid. Sa Matthew chapter 24 verse 35 to 36, ganito po ang ating mababasa, mga kapatid. Matthew chapter 24 verse 35 to 36. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, hindi lilipas ang lahing ito hanggang sa magaganap ang lahat ng mga bagay na ito. Ang langit at ang lupa ay lilipas, datapwat ang aking mga salita ay hindi lilipas. Ngunit tungkol sa araw at oras na yaon, walang makaalam, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang Ama lamang. Maliwanag po, mga kapatid, ang Biblia. Kaya doon sa mga nagbibigay ng mga hula-hula kung kailan darating ang Panginoon, maliwanag po sa Bible na ang pagbabalik ng Panginoon ay walang makaalam, kahit ang mga anghel sa kalangitan,
kahit ang anak, kundi ang ama lamang. So maaring may mga magtatanong, Pastor, akala ko ba ang itinuturo nyo si Jesus at ang ama ay iisa? Pero bakit ang pagbabalik ng Panginoon, alam ng ama, hindi alam ng anak? Oo nga mga kapatid, kung hindi mo ito uunawain, ay baka mapaniwala ka na iba ang anak at ang ama. Samantalang ang sabi ni Hesukristo, ako at ang ama ay iisa sa John 10:30. So wala pong conflict sa talatang ito kung mauunawaan natin ang tama. Kami po ay naniniwala sa talatang sinabi ni Jesus na ako at ang ama ay iisa. Wala pong duda doon. At naniniwala din po kami sa sinabi na ito ni Jesus na ang pagbabalik ng Panginoon alam ng ama pero hindi alam ng anak. Ganito po kasi yan mga kapatid. Kailangan i-differentiate natin yung tinatawag na dual nature of Jesus Christ. Si Jesus Christ po ay may dalawang kalagayan o yung dual nature. Siya po ay totoong Diyos, yun po yung Ama. At siya rin po ay totoong tao. Yun po yung anak. At umiiral po ito ng magkaiba. Nagsasalita si Jesus minsan bilang Diyos. Kaya nung sinabi niya na ako at ang Ama ay iisa, nagsasalita doon si Jesus Christ bilang Diyos. Samantalang siya ay nasa kalagayang tao. Dalawa ang nature niya. Siya ay totoong tao, totoong Diyos. May mga time na umiiral siya bilang tao. Kagaya halimbawa, nung siya po ay nagutom, nung siya ay natulog, ang umiiral doon sa kanya ay ang pagiging tao. Sapagkat hindi naman po natutulog ang Diyos. Nung si Jesus ay namatay, ang kamatayan ni Jesus ay hindi sa pagiging Diyos, kundi sa pagiging tao lamang. Kasi may dual nature si Jesus Christ. Now, sa kalagayan ni Jesus bilang tao, limited po siya. Yung omniscient, yung pagiging omniscient, mga kapatid, or all-knowing, ay sa pagka-Diyos yun ni Jesus Christ. Sa kalagayan niya bilang Diyos, siya yung Ama. Yung kalagayan niya bilang Diyos, yun yung nakakaalam tungkol sa kanyang pagparito. Pero sa kalagayan ni Jesus bilang anak, limitado ang kanyang kaalaman. Kung paano siya ay namatay, patunay na may limitasyon ang kanyang pagiging tao. Siya'y natulog, siya'y napagod, siya'y nauhaw, siya'y namatay. Ayan. Ito po ay pagpapakita na ang kalagayan ni Jesus bilang tao ay mayroong tinatawag na limitation. Kaya maging sa kaalaman, may limitasyon din siya bilang tao. Kaya sa kalagayan niya bilang anak o bilang tao, hindi niya alam ang pagparito ng Panginoon. Pero pag pinag-uusapan ang kalagayan niya bilang Diyos o yung tinatawag na Ama, siya ang nakakaalam ng lahat ng bagay. So sana ay maunawaan niyo po na hindi po may ibang persona, hindi po. Wala pong ibang persona sa pagka-Diyos maliban sa Panginoong Hesukristo. Siya po yung Ama, siya ang anak at siya ang banal
na Espiritu. Wala pong Trinity sa banal na kasulatan. So ituloy po natin. Yun ang dahilan kung bakit sinabi niya na tungkol sa pagparito, walang makakaalam kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang Ama lamang. So ito po ay hindi nangangahulugan na ibang persona ang Ama kay Jesus Christ. Siya pa rin yun, pero yung dalawang kalagayan niya ay nag-function ng magkahiwalay. So, maliwanag mga kapatid, walang nakakaalam kung kailan babalik ang Panginoon. Kaya yung mga nagpipredict na darating daw ang Panginoon ngayong September 23 o di kaya 24, yan po ay isang halimbawa ng kabulaanan na kung ikaw ay tunay na mananampalataya, pipiliin mo dapat paniwalaan ang nakasulat sa Biblia at hindi ang mga hula-hula lamang. Linawin ko mga kapatid. Bagamat hindi kami naniniwala sa mga binibigay na petsa na mga bulaang propeta, kami po ay naniniwala na totoo na darating ang Panginoon. Totoo po ang kanyang pagbabalik. Pinangako yan mismo ng Panginoon. Kung pag-aaralan po natin ang John chapter 14, mga kapatid. Dito po sa verse 1 up to verse 3. Huwag magulumihanan ang inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos. Magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. Maliwanag mga kapatid, totoo ang pagbabalik ng Panginoon. Kaya nga ginugulo ito ng dyablo, pinapakialaman, gumagamit ang dyablo ng mga bulaang propeta upang likutin, guluhin ang tungkol sa pagbabalik ng Panginoon. Magkakaroon ng mga paghuhula-hula para pag hindi natuloy, maraming mga tao ang magdududa na tuloy kung totoo pa ba o hindi ang pagbabalik ng Panginoon. Isa itong estratehiya ng dyablo upang hindi na seryosohin ng mga Kristiyano ang pagbabalik ng Panginoon. Ngunit, kailangan natin maging matalino mga kapatid. Ang dapat na i-prioritize ng mga Kristiyano, hindi yung maghula-hula kung anong petsa darating, kundi magpakatapat tayo, magpakatibay sa pananampalataya, mamuhay tayo ayon sa kalooban ng Panginoon, magpagamit tayo sa ministry upang bago dumating ang Panginoon ay meron tayong magawa, mga kapatid, sa kanyang kaharian. So hindi natin trabaho na paghula-hulaan yan. Kahit hula ka ng hula dyan, pag di ka naman naghahanda, useless yan. Hintayin na lang natin. Maghintay tayong may pagtatapat sa Diyos. Magpakatapat habang naghihintay. Be faithful while waiting. Mga kapatid, gawin natin ang kalooban ng Diyos. Darating siya dahil pinangako niya yon. Pero hindi siya darating ayon sa ating kagustuhan. Darating siya ayon sa kanyang sariling kalooban. Another verse mga kapatid, Matthew chapter 24 verse 42.
hanggang 44. Mangagpuyat nga kayo, sapagkat hindi ninyo nalalaman kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Hindi pala nalalaman eh. Sabi ng Biblia, hindi nalalaman. Bakit may nakaalam? Di kinontra na ng Panginoon yung kanyang sinabi. Hindi pwedeng kontrahin ng Panginoon yung kanyang salita. Ano sabi ng Panginoon? Matthew 24 verse 42 to 44, Mangagpuyat nga kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Datapwat ito'y talastasan ninyo na kung nalalaman ng puno ng sambahayan kung anong panahon darating ang magnanakaw, ay siya'y magpupuyat at hindi niya pababayaang tibagin ang kanyang bahay. Kaya nga kayo'y magsihanda naman sapagkat paririto ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo iniisip. Ang liwanag naman po mga kapatid. Darating ang Panginoon sa panahong hindi natin iniisip. Sorpresa. Meron ba namang sorpresa na nagbibigay petsa? Nagbibigay ng date? Mga kapatid, wala pong surprise na ina-announce ang date. Obvious naman na ito ay bulaang propeta, mga kapatid. Nagbibigay ng petsa, sa halip na ganyan ang gawin ay dapat magpakatapat na lang ang mga Kristiyano. Hindi natin trabaho ang maghula-hula kung kailan siya darating. Kahit ano pang mga prophetic na mga history o verses from the Bible, hindi pwedeng labagin ng Panginoon ang kanyang salita. Walang nakakaalam tungkol sa kanyang pagbabalik, ni ang mga anghel sa langit, ni ang kanyang pagiging anak, kundi ang kanyang pagiging ama lamang ang nakakaalam. So bakit tayo magsasayang ng panahon, maghula-hula, ay mapapahiya pa tayo, mga kapatid. Kaya ang pinaka-priority dapat natin, magpakatapat habang naghihintay sa Panginoon. At mangaral upang marami pa ang maligtas bago dumating ang ating Panginoon. Another verse, Matthew chapter 24 verse 23 to 26. Pakinggan po natin mga kapatid. Matthew chapter 24 verse 23. Kung magkagayoy, kung may magsabi sa inyong sino mang tao, narito ang Kristo o nariyan, huwag ninyong paniwalaan. Sapagkat may magsisilitaw na mga bulaang Kristo, o ito na ngayon, natupad na, at mga bulaang propeta, at mga papakilala, at magpapakita ng mga dakilang tanda, at mga kababalaghan, na ano pat ililigaw kung maaari, pati ng mga hirang. Narito ipinagpapauna ko ng sinabi sa inyo. Kaya kung sa inyo'y kanilang sabihin, narito siya'y nasa ilang, huwag kayong magsilabas. Narito siya'y nasa mga silid, huwag ninyong paniwalaan. Ayan. Maliwanag naman po. Kahit Bible scholar pa yan, na maghula-hula at magsabi, ganitong petsa darating ang Panginoon. Kahit sinong reverend pa yan, kahit sinong doctorate pa yan sa theology, kapag nagbibigay ng petsa kung kailan darating ang Panginoon, maliwanag po yan na yan ay bulaang propeta. Gaano man kalaki ang congregation, ano man ang title niya, doctorate,
Doctor of Divinity, wala pong saysay yun. Magiging bulaan ka kapag binigyan mo ng petsa ang pagbabalik ng Panginoon. May nagtanong sa akin, Pastor, ano po ang masasabi mo dito sa video tungkol sa pagbabalik ng Panginoon sa September 23 to 24? Ang sabi ko sa kanya, magko-comment na lang ako sa September 25. Pero kailangan kong talakayin ito, mga kapatid, dahil obligasyon naming mga tunay na mga ngaral na paalalahanan ang mga Kristiyano na huwag tayong maniwala sa mga prediction na yan. Dahil ipinagpauna ng sinabi ng Panginoon na walang makakaalam ng kanyang muling pagparito. Ang dapat nating atupagin, humayo tayo, magligtas ng mga kaluluwa. Agawin natin sa apoy, redeeming the time because the days are evil. Nililinaw natin, mga kapatid, ang pagbabalik ng Panginoon ay totoo. Kaya nga yan ay ginugulo ng dyablo. Pinapakialaman ng dyablo para hindi seryosohin ng mga tao. Kasi kapag marami ng mga hula-hula na pumapalpak, yung mga tao tuloy hindi na seryoso. Yun ang gusto ng dyablo mangyari. Na wag nang paniwalaan ng mga tao ang pagbabalik ng Panginoon. Kaya ang dyablo ay nagpapadala ng mga bulaang propeta, hula ng hula kung kailan, at pag pumalpak, pagtatawanan ng mga tao. At kapag ang mga tao ay hindi na naniniwala sa pagbabalik ng Panginoon kasi marami ng pumalpak na hula, magtatagumpay ang dyablo sa kanyang layunin na bigyan ang tao ng pag-aalinlangan tungkol sa pangako ng Panginoon. So kailangan may wisdom tayo, mga kapatid. Okay? So ang pagbabalik ng Panginoon ito, 1 Thessalonians chapter 4 verse 16, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may isang tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Kung magkagayoy tayong nangabubuhay na nangatitira, ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin. At sa ganito, isa sa Panginoon tayo magpakailanman. Kaya't mag-aliwan kayo sa isa't isa na mga salitang ito. So maliwanag, mga kapatid, na totoo ang pagbabalik ng Panginoon, pero walang eksaktong petsa kung kailan. Kaya naunawaan natin na ang dyablo ay gumagawa ng kalituhan upang guluhin ang mga mananampalataya at marami ang madaya. Bula ang propeta, ipinapadala ng dyablo, mga kapatid, upang paniwalain ang marami. Pero bilang mga ngaral ng katotohanan, ang dapat nating i-prioritize sa panahon ngayon ay ang maghanda lamang, maging tapat, hintayin ang Panginoon sa kanyang pagbabalik, pero magpakatapat tayo, magpakasigasig. Do more for the kingdom of God. To save more souls. Magpakabisi tayo sa pag-akay ng mga kaluluwa habang naghihintay. Serve the Lord with faithfulness while waiting. So yan po yung ating trabaho. So hindi maghula-hula dahil mapapahiya lang tayo dyan, mga kapatid. September 23 or 24, alam niyo, mga kapatid, ang pagbabalik ng Panginoon, sabi sa Bible, isang kisap mata. Gaano ba kabilis ang isang kisap mata? Bakit 2 araw yung binigay na prediction? 2 araw ang isang kisap mata. September 23 and 24, yun ang rapture of the church. Sabi sa Bible, in a twinkling of an eye. Sa isang kisap mata, darating ang Panginoon. Ganun kabilis. Hindi 2 araw.
So obvious na bula ang pangangaral po yon, mga kapatid. So huwag tayong maniwala sa mga ganon, mag-focus lang tayo sa paglilingkod sa Diyos, magpakatapat. Anumang oras yan dumating, maaaring mamaya, makalawa, o bukas, di natin alam. Basta't maging handa lang tayo sa pagbabalik ng Panginoon. So yan po ang ating ipinaglingkod ngayong umaga. Pagpalain po kayo ng Diyos, mga kapatid. At patuloy po tayo na sumunod sa kalooban ng ating pong Panginoon. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Tayo po ay manalangin sa ating pong pagtatapos. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa iyong biyaya at kaunawaan na ipinagkaloob. Thank you for reminding your people to just wait and be faithful. Hindi maniwala sa mga prediksyon sapagkat ikaw mismo ang nagsabi na walang makakaalam sa iyong pagbabalik kundi ang Ama lamang. Panginoon, panatilihin mo kami sa pananalig sa katotohanan. Panatilihin mo kami na ang salita mo lamang ang aming sandigan. Ang iyong pagbabalik ay nalalapit na. Kung kaya't lalo kaming dapat maging masigasig. Gayunpaman, walang petsa, walang taon na binigay kung kailan. Kaya Panginoon, huwag mong hayaang mapaniwala ang aming mga kababayan na mga bulaang propetang nagbibigay ng mga prediksyon kung kailan ka darating. Sa halip, ang amin pong dapat i-prioritize ay kung paano maging karapat-dapat sa iyo sa bawat araw ng aming pamumuhay sa paglilingkod sa iyo. I pray God na magligtas ka pa ng maraming kaluluwa. Ngayong mas nalalapit na ang iyong pagbabalik, ngunit hindi namin alam kung anong araw, anong petsa, anong taon. Tulungan mo kami na lalo pang magpagamit sa iyo at marami pa ang maligtas na mga kaluluwa sapagkat ito ang kalooban mo na ang mga tao ay maligtas. And you are not willing that any should perish, but all should come to repentance. Salamat po, Panginoon. Pagpalain mo po ang lahat ng nakinig ngayong umaga at palakasin mo ang pananampalataya ng bawat isa. In the name of Jesus Christ, Lord, we pray. Amen and amen. Salamat po sa mga sumubaybay. Paki-share na lang po, mga kapatid, ng ating episode ngayong umaga. Sa mga nais pong magpaabot ng inyong mga messages, pwede po kayo mag-text sa 0951-932-0038. 0951-932-0038. At ngayong darating, mga kapatid, na linggo, meron tayong malaking pagtitipon ng United Pentecostal Church Bulan dahil first Sunday of the month of September. Dito po tayo sa UPC Compound, Iquirino, Bulan, sa darating na linggo, alas 8 ng umaga. Mag-invite po tayo ng maraming bisita, mga kapatid. Good morning kay Sister Salve Kasim. And good morning din kay Daddy Buddy Diaz. Good morning po sa inyo. Pagpalain kayo ng Panginoon. At sa lahat ng mga humabol, pakishare na lang po, mga kapatid. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Pagpasensyahan nyo na pa yung boses ko, mga kapatid, at namamalat dahil sa ubo. Gayunpaman, salamat sa Diyos sa pagsama sa atin sa ating programa ngayong umaga. Pagpalain po kayo ng Diyos. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Randy Rosario ng United Pentecostal Church Bulan, na nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay at lagi nating tandaan na tanging si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa. Isang tulong